Noong nakilala ko si Jao, trinato niya ako na may pagmamahal at pag-aalaga. Sobra siyang maginoo at nahulog yung loob ko sa kanya. Sabi ko sa kanya na siya ay prinsesa. Sabi ko pa na balang araw mararanasan niya kung paano mamuhay bilang isang reyna. Pero sa isipan ko, isa lang ang gusto ko, gamitin siya. Pero habang tumatagal yung pag-uusap namin, nahulog na din ang loob ko sa kanya at nagdesisyon kami na magsama kung saan doon nagsimula ang mga kamalasan sa buhay niya. Lagi niya akong sinasaktan. Sobrang mapanakit siya at umabot sa punto na nahimatay na ako. Ibang parte ng katawan ko may bali at akala ko nga mamamatay na ako. Hindi lang ako nananakit, may adiksyon din ako sa pag-inom ng alak at sa droga. Talagang wasak ang buhay namin kasi lahat ng kinikita namin ay para lang sa adiksyon niya at sa akin din. Tingnan mo, hinayaan ko siyang tumira dyan, miserable talaga, para dagdagan yung sinabi niya na pananakit ko. Hindi ko pa siya hinayaan magtrabaho. Hindi ko siya pinapalabas ng bahay. Kinakandado ko yung bahay at nasa loob siya. Sinasara ko tapos nilalagyan ko ng kandado yung bahay, yung bintana. Namumuhay ako sa ganito kagulong buhay. Dumating yung isang araw na papatayin na niya ako. Tapos yung kapitbahay namin, kinausap kami patungkol sa kapangyarihan ng Diyos na kayang gawin ng Diyos yun sa buhay ko kasi nakikita niya na nahihirapan ako. At nabanggit niya yung patungkol sa simbahang universal na doon may kalayaan. Pumupunta na siya. Hindi ko talaga naiintindihan lahat ng sinasabi niya pero nagbigay yun sa akin ng pag-asa at sinabi ko sa asawa ko na dalhin niya ako doon sa simbahang universal. Medyo naguguluhan ako pero sabi ko sige, sa isip ko pa. Madami akong ginagawang hindi maganda at iimbitahan ako sa simbahan. Sige, pupunta ako. Tumingin muna ako sa paligid ko tapos iniisip ko na nun kung may nakatingin ba kasi gusto ko gumawa ng dahilan para makaalis agad. At kung may maghahanap naman sa asawa ko at kakausap sa kanya, gagawa ako ng kalokohan dito. Maglalagay ako ng tent dito pero hindi yun yung nangyari. Tiningnan ko siya. Tapos sinabi niya sa akin, tara, pumunta tayo ng Miyerkules at Linggo. Siyempre, hindi ko siya hahayaan na umalis mag-isa. Kaya sabi ko, tara, sasamahan kita. Yung impyerno patuloy pa rin. Nagpupunta pa rin kami sa simbahan. Pumupunta kami ng Miyerkules, Biyernes, Linggo at Lunes. At gustong-gusto niya pumunta pero yung away at sakitan ay patuloy pa rin. Dumating sa punto na umalis siya sa simbahan at ako din gumagawa ako ng marijuana para singhutin. Sinabi ko parang niloloko ko lang yung sarili ko. Uuwi ako at iinom din. Noong pumunta ako doon at pumasok sa simbahan, nagbago talaga ako. Naging malambing ako sa kanya, hinahawakan ko yung kamay niya pag nananalangin para sa mag-asawa at pamilya. Niyayakap ko siya, sinasabi ko, mahal kita. Kung titingnan mo kami sa loob ng simbahan, masasabi mo, O Panginoon, ang mag-asawa na ito ay isang halimbawa, pero namuhay ako sa kasinungalingan. Pag sinasabi ng pastor, Amen, pagpalain ako ng Diyos. Pag uuwi na ako at nasa labas na ng pintuan ng simbahan, aalisin ko na yung maskara ko at ilalabas ko na yung tunay na ako. Pag may sinabi siyang salita, sasaktan ko siya. Sinasaktan ko siya at minsan nakikita ko pang umiiyak, pero sa kabilang banda, nananalangin ako sa Diyos at sinasabi ko pagpalain niya ako, pasaganahin ako. Pero pagpapakitang tao lang, kasinungalingan, tuwing sasaktan ko siya, tuwing magsasalita ako ng masama sa kanya, nakakaramdam ako ng remorse. Tapos, sasabihin ko, patatawarin niya yung salitang ito na alam naman ng lahat, hindi ko na ito gagawin ulit. Ilan pa bang tsansa ang hihingiin ko sa Diyos? Umiiyak ako sa harap niya. Sabi ko pa sa Diyos, Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Pero yung pagkakataon na iyon, puro lang kasinungalingan. Dumating yung huling pagkakataon na nagalit na ako. Nakikita ko yung buhay ko na nasa bangin. Dismayado, walang-wala, wasak, pero hindi ko binibitawan. Sa loob ng 5 taon na ito, lagi kong naririnig ang patungkol sa bautismo. Maraming beses, umaasa ako na hipuin ako ng Diyos. Kaya naging interesado na ako sa Diyos.
Nung dumating ang kampanya ng Israel, ito ay malaking oportunidad para sa akin, pero malaking kalungkutan din. Noong nakapanood ako ng patotoo, kukunin ko yun at panonoorin ko. Yung gumugulo sa akin patungkol sa patotoo na iyon ay sinasabi sa patotoo na iyon kung ano yung kailangan kong gawin para maabot din yung lugar kung nasan sila ngayon. Binitawan nila yung kasalanan nila, sinuko nila yung addiction nila. Yung anak ko, pinanganak na nasa simbahan na kami noon. Isa yon sa hiningi ko sa Diyos kasi gusto ko ngang magkaanak at yung gagawa pala ng masama sa kanya ay ako. Umuwi ako sa bahay, sinaktan ko yung asawa ko, yung anak namin, kandong niya. Kung susuntukin ko siya, iniwas niya yung braso niya at tinamaan ko yung ulo ng anak ko. 3 buwan pa lang siya noon. Nagsimula siyang sumigaw at nakita ko yung ulo niya na sobrang lambot pa. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Yung ingay ng sirena ng pulis sa lugar ko, sa bahay, at nakita ko yung katotohanan, yung mundo ko ay bumagsak. Nung humingi ako ng tulong, mayabang pa ako kasi nung pumunta ako sa simbahan tapos may nakita akong binatang pastor. Bata. Sabi niya pa, anong matutulong ko sa'yo? Noong oras na yon, sinabi sa akin ng Diyos, umupo ka kasama niya. Kausapin mo siya. Binata, siguro 18 o 19 na taong gulang. Nagsimula akong umiyak sa kanya. Tapos sabi ko, ngayon may masasabi siyang maganda sa akin. Pero sabi niya, Sir, tingnan mo yung sukat ng Diyos. Sa edad mong yan, kailangan mong mahiya. Ginawa mo lahat ng sinasabi mo tapos ngayon iiyak ka. Kung hindi mo babaguhin yung kalooban mo, yung buhay mo sa labas mananatiling magulo. Gagawin mo lang ang mga bagay para may gawin din ng Diyos sa'yo. Tapos nakatunganga ka lang, gusto mo lang gamitin ng Diyos. Hinihintay ko na may magagandang salita na maririnig mula sa Kanya. Tapos ipapatong yung kamay niya sa ulo ko. Tapos sasabihin sa akin magiging maayos din ang lahat. Pero hindi, nakinig ako sa katotohanan. Na sa oras na yon, yung katotohanan talaga ang nagpalaya sa akin. Lagi kong kinakausap ang Diyos pero palagi na lang remorse. Pero ngayon sabi ko sa Diyos, O Panginoon, sa loob ko kailangan ko talaga yung totoong pagsisisi na ito. Noong naintindihan ko kung ano ang kailangan kong gawin para talaga totoong magsisi, sabi ko, Panginoon, gaano karaming oras ang sinayang ko? Gaano karaming oras yon? Gaano karaming pagkakamali na nagawa ko? Kaya gumawa ako ng desisyon. Yun ay magpabautismo sa tubig. 5 taon na ang lumipas bago ko ginawa yung desisyon na yun. Noong lumubog ako sa tubig na yun at nung umahon ako, nagawa ko na unang hakbang. Habang nalaman ko na ngayon ang kailangan ko matanggap ang Espiritu Santo. Kailangan kong hanapin ang Espiritu Santo. Yun ay ang ninanais ko. Ang prioridad ko at binigay ko ang lahat ng kaya ko para matanggap ang banal na Espiritu. Nung panahon na iyon ay kampanya ng Israel pero sa akin hindi ang material na sakripisyo ang pinakamahirap. Para sa akin yung pinakamahirap ay isakripisyo ang 5 taong pagmamalaki at pagpapanggap. 5 taon na suot-suot yung maskara sa loob ng simbahan. Sabi ko, aakyat ako sa altar at sinabi ko sa Diyos ganito, O Panginoon, ayoko nang magsinungaling. Ayoko na magpanggap. Nasasabihin ko sa iyo, mahal kita, pero yung totoo, hindi. Kasi hindi kita inuuna. Pero totoo to ngayon. Kung kaya mong gawin, gawin mo. Humingi ako ng tulong sa Diyos para magkaroon ng pagmamahal na to. Para magkaroon din ng Espiritu ng Diyos sa loob ko. Ganito yung ginawa kong panalangin sa Diyos. Miyerkules ng gabi sa gawain sinabi ng pastor, ikaw na walang banal na Espiritu Santo. Kung gusto mo, pwede kang pumunta dito sa harap ng altar. Kasi ngayon, matatanggap mo ang Espiritu Santo. Wala na akong paki kung anong iisipin ng ibang tao sa akin. Ang alam ko lang noon, ako yung unang lumapit sa altar. Nilagay ko yung kamay ko sa altar. Sabi ko, Panginoon, alam ko na may kapangyarihan dito. At ang kapangyarihan na gusto ko ay yung Espiritu mo. Hindi tumaas yung balahibo ko. Hindi ako nilamig. Wala akong naramdaman kahit ang alam ko lang na ang Diyos ay nasa loob ko. At sinabi, ngayon, akin ka na. Ngayon,
pagmamay-ari na kita. Binago ako ng Diyos. Nagkaroon ako ng transformasyon. Nagsimula akong hanapin ito. Kailangan ko din ng Espiritu Santo. Hindi ko kailangan ng asawa ko. Linggo noon nang matanggap ko ang Espiritu Santo, bumaba siya sa buhay ko at binigyan niya ako ng kapangyarihan. Binigyan niya ako ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Ngayon, si Jao ay mapagmahal na lalaki, di ba? Maasahan na asawa. Dati, mapanakit ako. Ngayon, itinataas ko ng kamay ko para bigyan siya ng regalo. Noon, lagi ko siyang minumura. Ngayon, sinasabi ko sa kanya, aking mahal, ang kabiyak ko, kapag natanggap mo ang Espiritu Santo, ang pagbabago at transformasyon ay malinaw. At sa loob ng tahanan namin, pinapakita talaga kung sino kami. Kasi sa labas, madali para sa amin na ipakita. Pero ngayon sa bahay namin, naipapakita talaga namin kung sino kami. Ngayon, yung anak ko na nasuntok ko, ngayon ay ito. Nasa presensya ng Diyos kasama namin. Na hindi nangyari sa loob ng 5 taon noon. Sa lahat ng bagay, pinaglalaban ko muna bago mangyari. Ngayon, nangyayari na simula nung tumingin ako sa Diyos. Yung kasaganahan, kusang lumalapit. Yung mga bagay, kusang nangyayari. Binigyan ako ng Diyos ng ideya para magbukas ng kumpanya. Ngayon, nakatira ako malapit sa dagat. Yung Diyos, ginawa niya ang lahat ng nasa salita niya sa buhay ko. Lahat ng bagay, nagdesisyon ako na ilibing, na iwan ang lahat, na talikuran ang lumang buhay at yung Diyos, binigyan ako ng bagong buhay, pinagpalang buhay na nasa presensya niya. Siguro ito ang buhay mo, ito ang kalagayan mo, siguro ito ang pamilya mo din. Pero ayon sa binago ng Diyos ang buhay ni Joao at si Christian, ito rin ang gagawin niya sa buhay mo kung naniniwala ka. At kung sumunod ka sa kalooban ng Diyos simula sa oras na ito. Alam niyo ba kung bakit? Maraming mga tao ay puno ng problema at hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay. Ito ay dahil sa kawalan ng gabay mula sa Panginoong Hesus. Kasi kapag may gabay ka mula sa Diyos, sigurado, maayos at napakaganda ang mga gagawin mo. Bakit? Kasi may direction ka, may gabay ka at ito ay mula sa Diyos. So, ang programa na ito ay gaya ng isang ilaw, ng isang gabay sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung sino ka, kung ano ang kalagayan mo, o kung nasaan ka. Alam mo, ikaw ang gusto ng Diyos baguhin. Yes, ang buhay mo, ang gusto ng Panginoon Hesus baguhin. Ayon sa ginawa niya sa buhay ni Joao at si Christian. Napakagulo at marami silang problema dati, pero nang dumating sila sa simbahan universal, nang ginamit nila ang kanilang pananampalataya, nang sumunod sila sa kalooban ng Diyos, so doon nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, binago sila ng Diyos. Ngayon, sila ay bagong tao, maayos sila sa kanilang pamilya, maayos sila bilang mag-asawa. Today, nasa kanila ang presensya ng Diyos. Kaya masaya sila sa kanilang sarili at masaya sila sa isa't isa. So, kapag nasa iyo ang presensya ng Diyos, sigurado lahat ay mababago sa iyo, sa loob tsaka sa labas. At ngayon, nandito ako sa ating simbahan universal, dito sa Divisória, kung saan mayroong isang altar dito, nandito ang altar ng Diyos. Ang altar ng Diyos ay sumisimbolo ang trono niya dito sa mundo. So pwede kang makapunta dito sa simbahan anytime, any day. Dito walang pinipili. At ang altar ng Diyos ay available para sa lahat. Kung ikaw ay yung tao na marami kang bisyo, puno ka ng problema, o may kamag-anak ka na sa ganitong kalagayan, so dalihin mo siya dito, o dalihin mo sila dito sa altar ng Diyos. At sigurado, there is no doubt na pagdating niyo dito kasama yung kamag-anak mo, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Ganun din ako.
One day, ang buhay ko ay puno ng problema. I was addicted sa alcohol, sigarilyo, araw-araw. Pero lumaya ako, binago ako ng Diyos, and ginawa ako ng Diyos, lingkod niya. Ako ay bagong tao today for 16 years na. Sa ibang salita, kapag lumalapit ka sa Diyos ng buong mong puso, marami siyang gagawin sa buhay mo. So nandito kami sa UCTG Hope Center, dito sa Divisoria, Manila. At dito sa harapin ng altar, gagawa ako ng isang panalangin para sa iyo, para sa pamilya mo. Gagawa ko ng panalangin para sa pinasyal na buhay mo, para sa kalusugan mo, para sa spiritual na buhay mo. Siguro kulang ka sa kapayapaan, kulang ka sa protection, kulang ka sa kasiyahan, kagalakan, dahil sa mga problema, ikaw ay malungkot, ikaw ay desmayado. So, ihanda mo na ang iyong sarili, kasi mula dito sa altar, gagawa ko ng isang panalangin para sa inyo lahat. So, ihanda ninyo ang inyong sarili at samahan ninyo ako sa panalangin na ito. Ipikit po ninyo dyan ang inyong mga mata at bukisan ninyo ang inyong mga puso para kay God, para kay Jesus. Panginoon Jesus, Panginoong Diyos, Panginoong Ama, Ikaw ay ang Diyos ng lahat. Nilikha mo ang lahat ng nakikita namin dito sa mundo ay gawa ng iyong mga kamay. Ginawa mo ang lahat. O Panginoong Diyos, Ikaw ay dakila, Ikaw ay makapangyarihan. Ano ba kaya ang buhay ng taong ito sa kamay mo? Ano ba kaya ang lahat ng mga problema niya sa kamay mo? It's like nothing, because you can do anything. You can transform anything. You can change anything, everything. So right now, my Lord, ibuhos mo ang iyong presensya sa buhay ng taong ito, nasaan man siya, dito sa Pilipinas o sa isang bansa, malayo sa lahat, pero hindi malayo sa iyo. Bisitahin mo po siya ngayong oras, Panginoon. Alisin mo sa kanya ang kabigatan, kalungkutan, lahat ng kamalasan, lahat ng gawa ng masama, depression, insomnia, kalungkutan, kabigatan, mga negatibong kaisipan, lahat na yan ay maaari mong alisin sa buhay nila ngayong oras, Panginoon. In the name of Jesus, sinasabi ko sa inyo, malaya na kayo. Magaling ka na din. Hindi mo kailangan maramdaman ng anuman, basta maniwala ka, at kung ikaw ay naniniwala, malaya ka na. Magaling ka na. Nasa inyo na ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo kailangan maranasan o maramdaman anumang bagay, basta maniwala ka. Ito ay pananampalataya, kaibigan. Pananampalataya ay maniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero inaasahan mo na ito ay mangyayari. So ngayon, nangyayari sa inyo ang kagalingan. Yes, pagbabago, protection. Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa ng kanilang mga family members. In the name of Jesus. So now, dyan sa inyong lugar, sabihin mo sa sarili mo na now is your time to change your life. Now is your time to change your situation. Yes, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to, babaguhin ko to, kasama ko ang Diyos. Indeed, God is with you through this program. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. If you believe, say, I believe. In the name of Jesus. You are blessed. You and your whole family, you are blessed. Now, my Lord, I pray for those who are faithful tither. Panginoon Jesus, ibuhos mo ang mga pagpapala sa buhay ng mga faithful tither. Sila na sumusuporta sa gawain ito. Sila ang dahilan kung bakit nandito kami sa mga programa na ito. Sila ang dahilan kung bakit nakabukas ang pintuan ng simbahan sa bawat araw. Kaya, Panginoon, ibuhos mo po sa kanila ang mga pagpapala upang lalo silang lumago sa negosyo, sa trabaho. Panginoon, bigyan mo po sila ng 100 times more para lalo silang susuporta sa iyong gawain nang hindi sila makukulan ng anuman.
in the name of Jesus. If you believe, say, I believe. Amen. Yes. So, gusto ko i-share sa inyo ang address na aming UCKD Divisória dito sa Manila. By the way, kung ikaw ay nasa abroad at may kamag-anak ka dito sa Manila, pwede mo sila papuntahin at imbitahan mo sila para silang kasama namin sa darating na linggo, alas 7 na umaga or alas 10 na umaga. Everybody, everyone is welcome sa ating UCKD Divisória. So every Sunday, we have a very powerful service. Alas 7 na umaga, tapos meron din alas 10 na umaga. At kayo po na nanonood dito sa Manila o around Manila, malapit sa Divisória. So, huwag kayong magdadalawang isip. Samahan nyo kami sa darating na linggo, especially alas 10 na umaga. Makikita po tayo dito sa ating UCKD Divisória branch. Gusto ko din i-share sa inyo, plus others ng dalawang branches, which is Paco, UCKD Paco and UCKD Santa Mesa. You are blessed. Yes, you are blessed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen? So, babalik kami dito sa susunod. Hanggang sa muli, may God bless you all. Hello everyone, may God bless you in the name of the Lord Jesus. Today, we are here to share to you that there is still hope for you. Today, we are here to show to you that the Word of God is powerful and it can transform your life. As you know, we are in the fast of Daniel. We are dedicating the last 21 days of this year to get closer to God, to get a spiritual boost in our faith, to get stronger for this new year that it's about to start. And if you want to join us in any of the services we have in the church, the UCKD in Santa Mesa is located in the Vimapa Street, corner of Peralta Street, in front of the police station 8. And every service of this week, from Monday to Friday, we are going to be seeking the Holy Spirit. We are going to be sharing to you a message of faith that for sure will give you the strength, will give you the power for you to be blessed in the last days of this year. And if you want to join us, our services are held at 8 o'clock in the morning, the first one. We have 10 a.m., 3 p.m. in the afternoon, and 7 p.m. But the main service, as you know, every Sunday, we get together at 10 o'clock in the morning. Also, we have 7 a.m., also 6 p.m. And for sure, in these last days of this year, God has a great blessing for you. God is preparing for you, a new life, is preparing for you a big change that will turn your life all around. And for sure, you will start a new year with the blessings of God, with a blessed family, and with a new life. So I'm looking forward to see you. You can join us any day. Our team of faith, the systems, myself, my wife, we are here willing to help you because there is still hope and God can change this situation. May God bless you, and I'm looking forward to meet you in the UCKD in Santa Mesa. May God bless you. Bye-bye. Hello, Pastor Rony. May God bless you. May God bless you all. The address of the Paco Church is 1343 Pedro Hill Street, Paco, Manila, Ababa, Florida. Here in Paco Church, there will be a meeting the whole week, Monday to Friday, 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., and the main meeting at 7 p.m. And the Sunday, there will be a meeting as well, 7 a.m., 6 p.m., and the main service at 10 a.m. The Universal Church is open every single day for you to help you in your situation. You can come here, the altar behind of me waiting for you to bless you. It's no matter your situation, it's no matter your religion, my Lord is here to help and change your situation. Do you believe? If you believe, you can come here to visit us.